Napapabalita ang muling paglitaw ng isang aswang sa baryo ng Marikit. Ilang alagang baka at kambing na rin ang natagpuang wakwakang tiyan at nilamo ng buo. Kung kaya't muling nabalot ng takot ang mga taga-baryo. Na kung maaari ay iniiwasan nila ang maabutang nasa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Kabilugan ng buwan noon. Kahit nakasarado na ang lahat ng bahay sa paligid, nananatiling bukas at may ilaw ang bilyara na madalas tambayan ng mga kabataan sa maliit na baryo. Ngunit simula nang kumalat ang balita tungkol sa namiminsalang aswang, ay wala nang nangahas na magpaabot pa ng gabi sa kalsada. Mga duwag, bulalas ni Bruno. Nasa 31 taong gulang, kilalang maton sa kanilang baryo. Sabay tungga rito sa maliit na baso na naglalaman ng gin na itinagay sa kanya ng kanyang kumpare. Nag-iingat lang siguro pare. Mahirap na baka nga totoo yung sinasabi nilang aswang na gumagala. Paliwanag naman ni Fredo. Kaedaran ito ni Bruno at malapit din na kaibigan na siyang may-ari ng bilyaran at bahay kung saan laging nakatambay ang magkakabarkada. Pati ba naman ikaw paring Fredo? Naniniwala dun sa mga aswang-aswang na yun? Medyo napalakas ang boses ni Bruno. Marahil ay dahil na rin sa kalasingan. Makabago na ang mundo ngayon pare. Ang wika pa ni Bruno. Basta paring Bruno, huling bote na to magsasara na ako. Kanina pa nga ako tinatawag ni Mrs. sa loob sabi ni Fredo habang unti-unting nagliligpit ng kalat sa bilyaran. Alam mo pare, nangihinayang ako sa kinikita mo dito Dati inaabot ka ng madaling araw. Ngayon 7:00 pa lang, sarado ka na. Patuloy na paliwanag ni Bruno sa kaibigan. Okay lang yun pare. Importante, ligtas ang pamilya ko. Inilagay na ni Fredo ang tolda sa ibabaw ng pool table upang matakpan ito. Senyales na oras na ng ligpitan at tuluyan ng magsasara. Habang abala si Fredo sa pagliligpit, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang tila isang tao na nagmamasid sa kanila ni Bruno. Nakatago pa ito sa sagingan katapat ng bilyaran. Pre, simplehan mo lang Parang may nakatingin sa ating nakatago sa sagingan Bulong ni Fredo kay Bruno nang makalapit ito sa kaibigan na tuloy pa rin sa pag-inom ng alak. Saan? Alisto naman si Bruno na tila nawala ang pagkalasing nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Kagad niyang hinawakan ang dala niyang itak at nagpalingon-lingon. Nang tingnan ni Fredo ang direksyon ng sagingan, nakita niyang nandoon pa rin ang nagtatago na nakatingin sa kanila. Doon lang napansin ni Fredo na isa pala ito ang babae. Sino ka? Tanong ni Bruno sa babaeng nagtatago sa may sagingan. Nagsimula na silang lumapit doon. Nakahanda ng bunutin ang daladalang itak. Sa halip na sumagot, bigla na lang tumakbo palayo ang babae. Hoy, bumalik ka dito! Sigaw ni Fredo sa papatakbong babae. Kilala mo ba yung pre? Tanong ni Bruno kay Fredo habang hinahabol ang babae. Hindi na nagawang makasagot pa ni Fredo dahil nakihabol na rin ito sa tumatakbong babae.
Mabuti na lang at maliwanag sa sagingan dahil na rin sa kabilugan ng buwan. Kitang-kita ng dalawa ang mabilis na pagtakbo ng babae. Maliksi ang kilos ng babae. Paliko-liko sa mga puno ng saging. Nalilito ang dalawang humahabol sa kanya. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang naglaho sa paningin nila ang babae na ipinagtaka nila Fredo at Bruno. "Nasaan na yun?" tanong ni Bruno kay Fredo. Napahinto ang dalawa nang maglaho sa paningin nila ang babae. "Pare, aswang siguro yun na," sabi ni Fredo na natigilan na rin habang nagmamasid sa paligid. Nagulat na lang sila nang biglang may pumapagaspas na malaking pakpak sa harapan nilang dalawa at lumilipad dito papalayo. Isang malaking paniki. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo pabalik sila Fredo at Bruno. Nabalot ng nerbiyos ang sarili at wala pang 1 minuto ay narating agad nila ang bilyaran. Tuluyan nang nawala ang pagkalasing ni Bruno matapos pagpawisan ng matindi dahil sa ginawang paghabol sa aswang. "Putang inang yun ah, nawala yung amats ko dun ah," reklamo ni Bruno habang habol-habol ang hininga at nagpapahinga sa bilyaran ni Fredo. "Kung ano-ano kasing pinaggagawa ninyo eh," sabat naman ni Minda. Habang inaabutan ng tubig na maiinom sina Fredo at Bruno. Si Minda ay nasa 27 taong gulang. Asawa ni Fredo. Sexy, maputi, may kalusugan ang harapan. Dati na siyang niligawan ni Bruno, ngunit si Fredo ang kanyang nakatuluyan. Kahit may isa ng anak, ay mukha pa ring dalaga si Minda. "Naku be, kung nakita mo yung babae kanina, biglang naglaho, tapos biglang nagkaroon ng paniki," sabi ni Fredo sa kanyang asawa. "Kaya palang bilis tumakbo, may si demonyo pala eh." "Aber, kung naging paniki yung aswang, nasan yung damit niya nung nagbago yun ng anyo?" sabi naman ni Minda, pilit pinapagaan ang usapan. "Aba malay ko, ako ba yung aswang?" Medyo napibiko na sagot ni Fredo sa biro ng misis. "Naku pare, tama na yan. Basta alam natin ang nakita natin," sabat naman ni Bruno na nahimas-masan na. "Alam mo pare, mabuti pa dito ka na magpalipas ng gabi. Baka bumalik pa yung aswang eh," sabi ni Fredo kay Bruno. "Okay lang ba kay Minda? Baka naman makaistorbo pa ako sa labing-labing yung dalawa eh." Ang biro ni Bruno sa mag-asawa. "Bakit? Hindi ka naman sa tabi namin matutulog ah?" sagot ni Minda kay Bruno. "Baka ikaw nga yung mang aswang dyan," ang sabi pa ni Minda. "Ay grabe naman siya oh. Paring Fredo, paano ba tong misis mo?" kunyaring nagtatampong sabi ni Bruno. Dahil sa bahay ni Fredo magpapalipas ng gabi si Bruno, pinaglatagan siya ng may higaan sa may sala, habang ang mag-asawa ay sa kanilang kwarto matutulog. "Maraming salamat Maria. Nakakaya naman sa inyo Fredo. May ba ako? Kailan nga ba ninyo balak sundan si Junior?" tanong ni Bruno kay Minda habang pinagmamasdan ang sexing katawan ng kanyang kumari. Nakayuko ito ngayon at nakatalikod sa kanya habang inaayos ang mahihigaan niya. Hindi tuloy maiwasan ni Bruno na makaramdam ng uhaw habang nakatingin sa likod ni Minda.
napakambyo na lang ito dahil sa nag-uumpisa na siyang tablan sa kumare. O pare, baka gusto mong magbuhos muna ng kaunti bago matulog para presko. Suwestyon ni Fredo, nakakalabas lang ng banyo. Nakatuwalya lang ito dahil kakatapos lang maligo. Oo ba? Basta ba pahiramin mo ako ng pantulog sabi naman ni Bruno. Habang nasa banyo si Bruno, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nakitang kababalaghan kanina. Tarantadong aswang yun Muntikan na akong madali. Buti na hindi ako masyadong nagpakalasing. Sabi ni Bruno sa sarili habang nagsasabon ng kanyang maskuladong katawan. Kung naabutan ko yun, yari yun sa akin. Sa isip-isip ni Bruno habang unti-unting nagigising ang diwa nito dahil bumabalik sa kanyang alaala ang itsura ng kanyang sexing kumare kanina. Nang makapagbihis ng pantulog, kaagad nang nahiga si Bruno. Napansing nakasara ang mga bintana dahil sa takot nila sa aswang, kung kaya't sa electric fan na lang siya aasa ng lamig. Mare, nasa na si Fredo? Tanong ni Bruno kay Minda na nakahiga na sa sahig. Ang pare mo tulog na. Napagod yata sa ginawa niyong paghabol kanina sa aswang Ang sabi ni Minda habang papasok ito sa kwarto nilang mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Inilak ko na yung pintuan pati bintana para hindi na kayo balikan ng aswang ninyo. Aswang? Baka ikaw aswangin ko dyan, makita mo. Nabiglang nasabi ni Bruno. Ang hindi niya alam ay kung narinig ba siya ni Minda o hindi. Dahil sa wala namang naging kahit anong reaksyon mula kay Minda, pinatay na lang ni Bruno ang ilaw upang tuluyan nang makatulog. Ngunit maging sa kanyang panaginip, ay hindi siya tinantanan ng aswang. Doon ay nakita niyang naabutan raw niya ang babaeng aswang. At nang mahablot niya ang damit nito, ay kaagad niyang pinunit ang mga ito at bumungad sa kanya ang nakakaakit na itsura ng babae. Kaagad na niyakap ni Bruno ito at pinanggigila ng husto. Gusto niyang tadtadin ng kiss mark ang babae para kapag nakita ng mga kasamahan nitong aswang ay matatakot na sila sa mga tao. Kaganyang pinaluhod ito sa harapan niya para magbigay sa kanya ng panandaliang aliw. Samantala, madilim pa rin sa sala. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging ang huni lang ng mga insekto ang maririnig. Teka, kung panaginip lang ang lahat ng yun sino tong nasa ibaba ko ngayon? Biglang bumukas ang mga mata ni Bruno dahil naalimpungatan ito sa kanyang weirdong panaginip. Tangina, bakit mo ginawa yan, Minda? Tanong ni Bruno sa sarili nang matamasang kasalukuyan na palang nagpapakasasa sa kanya ang magandang kumari. Gigil na gigil ito sa kanya sa kalagitnaan ng dilim. Kung alam ko lang, Mari, na matagal ka ng uhaw sa akin, sana noon pa natin to ginawa. Mahinang sabi ni Bruno sa kumari. Huwag kang maingay, pare. Ang lakas ng boses mo magigising pa si Fredo niyan. Pabulong na saway ni Minda. Sa puntong yun, agad hinila ni Bruno ang kumari, tsaka ito idiniin sa banig. Tuluyang tinahak ang rurok ng dalawa. Pawisan ang mga ito at hingal na hingal sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Simula noon, mas madalas na ang pagtambay ni Bruno sa bilyaran ng kaibigan.
Nag-aantay ito ng pagkakataon upang muli itong makitulog doon at dalawin muli ng aswang ang kanyang kumari. Hanggang dito lang po muna ang ating story. Napapabalita ang muling paglitaw ng isang aswang sa baryo ng Marikit. Ilang alagang baka at kambing na rin ang natagpuang wakwakang tiyan at nilamo ng buo. Kung kaya't muling nabalot ng takot ang mga taga-baryo. Na kung maaari ay iniiwasan nila ang maabutang nasa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Kabilugan ng buwan noon. Kahit nakasarado na ang lahat ng bahay sa paligid, nananatiling bukas at may ilaw ang bilyaran na madalas tambayan ng mga kabataan sa maliit na baryo. Ngunit simula nang kumalat ang balita tungkol sa namiminsalang aswang, ay wala nang nangahas na magpaabot pa ng gabi sa kalsada. Mga duwag, bulalas ni Bruno. Nasa 31 taong gulang, kilalang maton sa kanilang baryo. Sabay tungga ito sa maliit na baso na naglaluma ng gin na itinagay sa kanya ng kanyang kumpare. Nag-iingat lang siguro pare. Mahirap na baka nga totoo yung sinasabi nilang aswang na gumagala. Paliwanag naman ni Fredo. Kaedaran nito ni Bruno at malapit din na kaibigan na siyang may-ari ng bilyaran at bahay kung saan laging nakatambay ang magkakabarkada. Pati ba naman ikaw paring Fredo? Naniniwala dun sa mga aswang-aswang na yon? Medyo napalakas ang boses ni Bruno. Marahil ay dahil na rin sa kalasingan. Makabago na ang mundo ngayon pare. Ang wika pa ni Bruno. Basta paring Bruno, huling bote na to magsasara na ako. Kanina pa nga ako tinatawag ni Mrs. sa loob sabi ni Fredo habang unti-unting nagliligpit ng kalat sa bilyaran. Alam mo pare, nangihinayang ako sa kinikita mo dito Dati inaabot ka ng madaling araw. Ngayon 7:00 pa lang, sarado ka na. Patuloy na paliwanag ni Bruno sa kaibigan. Okay lang yun pare. Importante, ligtas ang pamilya ko. Inilagay na ni Fredo ang tolda sa ibabaw ng pool table upang matakpan ito. Senyales na oras na ng ligpitan at tuluyan ng magsasara. Habang abala si Fredo sa pagliligpit, hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang tila isang tao na nagmamasid sa kanila ni Bruno. Nakatago pa ito sa sagingan katapat ng bilyaran. Pre, simplehan mo lang Parang may nakatingin sa ating nakatago sa sagingan Bulong ni Fredo kay Bruno nang makalapit ito sa kaibigan na tuloy pa rin sa pag-inom ng alak. Saan? Alisto naman si Bruno na tila nawala ang pagkalasing nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Kagad niyang hinawakan ang dala niyang itak at nagpalingon-lingon. Nang tingnan ni Fredo ang direksyon ng sagingan, nakita niyang nandoon pa rin ang nagtatago na nakatingin sa kanila. Doon lang napansin ni Fredo na isa pala ito ang babae. Sino ka? Tanong ni Bruno sa babaeng nagtatago sa may sagingan. Nagsimula na silang lumapit doon. Nakahanda ng bunutin ang daladalang itak. Sa halip na sumagot, bigla na lang tumakbo palayo ang babae. Hoy, bumalik ka dito! Sigaw ni Fredo sa papatakbong babae.
Kilala mo ba yung pre? Tanong ni Bruno kay Fredo habang hinahabol ang babae. Hindi na nagawang makasagot pa ni Fredo dahil nakihabol na rin ito sa tumatakbong babae. Mabuti na lang at maliwanag sa sagingan dahil na rin sa kabilugan ng buwan. Kitang-kita ng dalawa ang mabilis na pagtakbo ng babae. Maliksi ang kilos ng babae. Paliko-liko sa mga puno ng saging. Nalilito ang dalawang humahabol sa kanya. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang naglaho sa paningin nila ang babae na ipinagtaka nila Fredo at Bruno. Nasaan na yun? Tanong ni Bruno kay Fredo. Napahinto ang dalawa nang maglaho sa paningin nila ang babae. Pare, aswang siguro yun na. Sabi ni Fredo na natigilan na rin habang nagmamasid sa paligid. Nagulat na lang sila nang biglang may pumapagaspas na malaking pakpak sa harapan nilang dalawa at lumilipad dito papalayo. Isang malaking paniki. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo pabalik sila Fredo at Bruno. Nabalot ng nerbiyos ang sarili at wala pang 1 minuto ay narating agad nila ang bilyaran. Tuluyan nang nawala ang pagkalasing ni Bruno matapos pagpawisan ng matindi dahil sa ginawang paghabol sa aswang. Putang inang yun ah. Nawala yung amats ko dun ah. Reklamo ni Bruno habang habol-habol ang hininga at nagpapahinga sa bilyaran ni Fredo. Kung ano-ano kasing pinaggagawa ninyo eh. Sabat naman ni Minda. Habang inaabutan ng tubig na maiinom sina Fredo at Bruno. Si Minda ay nasa 27 taong gulang. Asawa ni Fredo. Sexy, maputi, may kalusugan ang harapan. Dati na siyang niligawan ni Bruno, ngunit si Fredo ang kanyang nakatuluyan. Kahit may isa ng anak, ay mukha pa ring dalaga si Minda. Naku be, kung nakita mo yung babae kanina, biglang naglaho. Tapos biglang nagkaroon ng paniki, sabi ni Fredo sa kanyang asawa. Kaya palang bilis tumakbo, may si demonyo pala eh. Aber, kung naging paniki yung aswang, nasan yung damit niya nung nagbago yun ng anyo? Sabi naman ni Minda, pilit pinapagaan ang usapan. Aba malay ko, ako ba yung aswang? Medyo napibiko na sagot ni Fredo sa biro ng misis. Naku pare, tama na yan. Basta alam natin ang nakita natin. Sabat naman ni Bruno na nahimas-masan na. Alam mo pare, mabuti pa dito ka na magpalipas ng gabi. Baka bumalik pa yung aswang eh. Sabi ni Fredo kay Bruno. Okay lang ba kay Minda? Baka naman makaistorbo pa ako sa labing-labing yung dalawa eh. Ang biro ni Bruno sa mag-asawa. Bakit? Hindi ka naman sa tabi namin matutulog ah. Sagot ni Minda kay Bruno. Baka ikaw nga yung mang aswang dyan. Ang sabi pa ni Minda. Ay grabe naman siya oh. Paring Fredo, paano ba tong misis mo? Kunyaring nagtatampong sabi ni Bruno. Dahil sa bahay ni Fredo magpapalipas ng gabi si Bruno, pinaglatagan siya ng may higaan sa may sala. Habang ang mag-asawa ay sa kanilang kwarto matutulog. Maraming salamat Maria. Nakakaya naman sa inyo Fredo. May ba ako? Kailan nga ba ninyo balak sundan si Junior? Tanong ni Bruno kay Minda habang pinagmamasdan ang sexing katawan ng kanyang kumari.
Nakayuko ito ngayon at nakatalikod sa kanya habang inaayos ang mahihigaan niya. Hindi tuloy maiwasan ni Bruno na makaramdam ng uhaw habang nakatingin sa likod ni Minda. Napakambyo na lang ito dahil sa nag-uumpisa na siyang tablan sa kumari. O pare, baka gusto mong magbuhos muna ng kaunti bago matulog para presko. Suwestyon ni Fredo, nakakalabas lang ng banyo. Nakatwalya lang ito dahil kakatapos lang maligo. Oo ba? Basta ba pahiramin mo ako ng pantulog sabi naman ni Bruno. Habang nasa banyo si Bruno, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nakitang kababalaghan kanina. Tarantadong aswang yun Muntikan na akong madali. Buti lang hindi ako masyadong nagpakalasing. Sabi ni Bruno sa sarili habang nagsasabon ng kanyang maskuladong katawan. Kung naabutan ko yun, yari yun sa akin. Sa isip-isip ni Bruno habang unti-unting nagigising ang diwa nito dahil bumabalik sa kanyang alaala ang itsura ng kanyang sexing kumare kanina. Nang makapagbihis ng pantulog, kaagad nang nahiga si Bruno. Napansing nakasara ang mga bintana dahil sa takot nila sa aswang, kung kaya't sa electric fan na lang siya aasa ng lamig. Mare, nasa na si Fredo? Tanong ni Bruno kay Minda na nakahiga na sa sahig. Ang pare mo tulog na. Napagod yata sa ginawa niyong paghabol kanina sa aswang Ang sabi ni Minda habang papasok ito sa kwarto nilang mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Inila ko na yung pintuan pati bintana para hindi na kayo balikan ng aswang ninyo. Aswang? Baka ikaw aswangin ko dyan, makita mo. Nabiglang nasabi ni Bruno. Ang hindi niya alam ay kung narinig ba siya ni Minda o hindi. Dahil sa wala namang naging kahit anong reaksyon mula kay Minda, pinatay na lang ni Bruno ang ilaw upang tuluyan ng makatulog. Ngunit maging sa kanyang panaginip, ay hindi siya tinantanan ng aswang. Doon ay nakita niyang naabutan raw niya ang babaeng aswang. At nang mahablot niya ang damit nito, ay kaagad niyang pinunit ang mga ito at bumungad sa kanya ang nakakaakit na itsura ng babae. Kaagad na niyakap ni Bruno ito at pinanggigila ng gusto. Gusto niyang tadtadin ng kiss mark ang babae para kapag nakita ng mga kasamahan nitong aswang ay matatakot na sila sa mga tao. Kaganyang pinaluhod ito sa harapan niya para magbigay sa kanya ng panandaliang aliw. Samantala, madilim pa rin sa sala. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging ang huni lang ng mga insekto ang maririnig. Teka, kung panaginip lang ang lahat ng yun sino tong nasa ibaba ko ngayon? Biglang bumukas ang mga mata ni Bruno dahil naalimpungatan ito sa kanyang weirdong panaginip. Tangina, bakit mo ginawa yan, Minda? Tanong ni Bruno sa sarili nang matamasang kasalukuyan na palang nagpapakasasa sa kanya ang magandang kumari. Gigil na gigil ito sa kanya sa kalagitnaan ng dilim. Kung alam ko lang, Mari, na matagal ka ng uhaw sa akin, sana noon pa natin to ginawa. Mahinang sabi ni Bruno sa kumari. Huwag kang maingay, pare. Ang lakas ng boses mo magigising pa si Fredo niyan. Pabulong na saway ni Minda. Sa puntong yun, agad hinila ni Bruno ang kumari, tsaka ito idiniin sa banig. Tuluyang tinahak ang rurok ng dalawa.
Pawisan ang mga ito at hingal na hingal sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Simula noon, mas madalas na ang pagtambay ni Bruno sa bilyaran ng kaibigan. Nag-aantay ito ng pagkakataon upang muli itong makitulog doon at dalawin muli ng aswang ang kanyang kumari. Hanggang dito lang po muna ang ating story.